Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post o video ni Saldico. Dagdag paliwanag niya yung nangyayaring pagsingit-singit ng mga bilyong pondo, allegedly utos ng Pangulo. At ito, dinagdag na rin niya, hindi lang Pangulo ang may dagdag budget insertion, kundi si Congressman Sandro Marcos. Naglabas na siya ng mga resibo. 50 billion ang mga singit ni Congressman. Di umano So pakinggan muna natin itong payag niya. Then puntahan natin yung nilabas niyang mga dokumento. Insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Okay. Okay, ito na post. Representative Salco, 27 minutes ago, sabi niya, ito naman po ang listahan ng mga insertions ni Congressman Sandro Marcos para sa 2025 GAA. Kung mapapansin nyo, ay taon-taon, padami ng padami ang insertion niya tuwing BICAM. Ang total ng kanyang insertion sa loob ng 3 taon ay mahigit 50 billion. Okay, so 2025 lang ito na resibo. Basahin natin yung lugar at saka amount. Masyadong malilit. Ito, Davao Cotabato Road, 100 million. And then, ano pa? Maharlika Highway, Cotabato Marble Road, 200 million. Itong Davao Cotabato Road, 100 million ito. So 300 million lahat. Ano pa? Kompleto resibo Dangapao Bogalion Road, ito, 70 million. Olongapo Bogalion Road, 70 million, 50 million, and another 50 million. Yan, ito. Kompleto Ano pa? Sibunga Dumanhog Road, 100 million. I think Sibunga, parang Mindanao na ito. Pasaling Bridge, Manila North Road, Dibatak Bridge. Basahin ko lang muna yung mga project, then punta tayo sa amount. Abang Bridge, Pasaling Bridge, Tubuangan Bridge, bridge, puros bridges. Ang mga amount is 154 million, 91 million, 7 million, 25 million, 25, basta. Ito na, construction of drainage canal, Lawag City, Ilocos Norte, 150 million.
Flood control structure, Bislac River, Bacara, Ilocos Norte, 60 million. Construction of flood control structure, Lawag City, 60 million. Construction, Leondone Flood Control, Ormoc City, Leyte. Pati Leyte. Wala naman siyang kinalaman sa Leyte. Yung mga Mindanao projects, wala na siyang kinalaman doon eh. 100 million. Construction of Hogna Flood Control, Ormoc City, 100 million. Construction, flood control structure, Kananga, Leyte, 100 million. Nako. Ano pa? Kompleto. Davao del Norte, 100 million. Lugar na lang, ano? Then, Bacara, Ilocos Norte, 10 million. Ano ito? Bangge, Ilocos Norte, 40 million. Ito, puro si Ilocos Norte ito. Ano pa? Anyway, katulad ng una niyang inilabas, yung 100 billion insertion ni PBBM, na patunayan, totoo. Mismo si Senator Lacson, inamin niyang totoo yung inilabas na resibo ni Saldico. Kasi siya ang gumawa eh. Kaya talagang, I don't know, kanya-kanyang pananaw. May mga grupo sinasabi na AI daw ang video ni Saldico na ito. Paano naging AI na mayroong anino? Kagaya sa akin, makikita nyo, nag-aanino ang ano, kasi nga, ang ilaw nandun sa taas, nag-aanino, may anino ako. Paano magka-anino ang AI? Ayun. Ako, naniniwala ko, itong mga inilalabas na resibo ni Saldico, una, yung 100 billion, laban kay PBBM, pinatunayan ni Senator Lacson, totoo. Kailang ang nakatanggap ng kickbacks, hindi si BBM mismo, kundi si Pangandaman at Bersamin. Kaya, sinibak. Ito ngayon, in 3 years time, Sandro Marcos, more than 50 billion in 3 years. Kaya, ito daming tanong, bakit ang Ilocos Norte hindi imbestigahan ng ICI at DPWH, di ba? Nananawagan, Attorney Guanzon, Ilocos Norte naman, Ilocos Norte and Leyte, itong dalawa na ito. Bakit hindi nyo puntahan? Sabi ni Attorney Guanzon. Si dating Governor Chavit Singson, ICI, i-priority nyo Ilocos Norte. Wala rin. Congressman Pulong Duterte, sabi niya, mga kaibigan kong Ilocano nagre-reklamo substandard na mga projects sa Ilocos Norte. Ang congressman nagkukumahog pag-repair sa mga ano pa? General Azurin, ang ICI advisor, minsan nagpahayag na sa 4 na project sa Ilocos Norte na pinuntahan namin, wala namang ghost project. 4 lang ang pinuntahan eh. Hindi pa natin nakita, sila na for 3 years, 50 billion. I'm sure ang daming proyekto niyan. So, bakit? Si Karen Davila, tinanong niya si Mayor Magalong pa noon, nung party pa siya sa ICI. Sabi niya, set the example. Presidente, para ka panipaniwala, dapat unahin na imbestigahan ang flood control project sa Ilocos Norte, which is tama. Kung talagang walang itinatago ang Pangulo, ang Congressman Marcos, bakit hindi nila pa-imbestigahan ang Ilocos Norte? Yung sagot ni, na dismaya ako sa sagot ni Mayor Magalong eh. Na, hindi, may nagre-report kasi sa amin, inuna namin Bulacan. So anyway, pabayan na lang natin. So anong response kayo ito? Alam ko ng response. Hindi yan totoo. Kung nandyan pa si
Auntie Claire, totoo bang nag-resign o hindi? Matagal na natin dinaririnig. AI yan, o whatsoever. But to me, naniniwala ko, itong mga pasabog ni Saldico, but it does not mean wala siyang kasalanan. May kasalanan siya. Dapat niyang pagdusahan. Kailang, hindi lang siya dapat magdusa. Yung mga nakakataas sa kanya, mga kapwa niyang mambabatas, dapat maparusahan din para magkaroon po ng hustisya.